Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pagtatapos ng kalendaryo ng liturhiya ng simbahan, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari, ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang katapusan ng lahat. Bilang Panginoon ng kasaysayan, makakapiling natin si Jesus sa katapusan ng ating paglalakbay dito sa lupa. Bigyan niya nawa tayo ng lakas upang mapagharian niya ang ating mga kahinaan sa buhay. Tayo din ngayon sa misang ito ay tinitipon bilang isang bikaryato, ang bikaryato ng San Jose de Troso, isang pamayanan na sama-samang naglalakbay sa pagsunod kay Kristong Hari. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan, idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kalipinan, ay makapaglingkod sa iyong kadakilan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaanan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Suot sa katawan ay damit ng maharlika at patpat ng kalakasan.
iyang banal at matatag. Ang sambahan kong templo. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Hesu Kristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Hesu Kristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap. Makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus,
Yan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Kapag sinabi kong hari si Kristo, isigaw ninyo, si Kristo ay hari. Okay ba? Pag sinabi kong hari si Kristo, yan ang ating napakinggan ngayong gabi sa Ebanghelyo. Hari si Kristo. Bakit hindi na kayo sumigaw? O di ba pag sinabing hari si Kristo, anong sasagutin niyo? Si Kristo. Tama. No? Yun ang tinanong ni Pilato kay Jesus. No? Ikaw ba ay hari ng mga Hudyo? Hindi diretsahang sinabi ni Jesus na siya nga ay hari, subalit sa kanyang kasagutan, sinabi niyang meron siyang kaharian. Subalit ang kaharian niyan ay hindi sa sanlibutang ito, kundi sa langit. Kaya nga po, una sa lahat, ang kaharian ng Diyos ay heavenly, makalangit. Hindi lamang dito sa lupa ang kanyang kaharian, kundi ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa langit. Siya ay hari ng buong sanlibutan, mula langit hanggang lupa, lahat ay pinaghahari niya. Hari si Kristo. Ayan, yan ang tandaan nyo, na si Kristo ay hari ng lahat. Ikalawa, ang kaharian ni Jesus ay hindi mawawasak. Ang kaharian ni Jesus, walang katapusan. Marami ng mga empires, mga kaharian dito sa mundo. Nagkaroon ng Roman Empire, nagkaroon ng Babylonian Empire, kung ano-anong mga kapangyarihan, no, mga kaharian ang nagtangkang mamuno sa mundo. Subalit lahat yan ay may wakas. Hindi tumatagal. Subalit ang kaharian ng Diyos, kaharian ni Jesus, walang pagwasak, walang katapusan. Hari si Kristo. Ayan. At ikatlo, una, sabi natin, ang kaharian ng Diyos ay makalangit, galing sa langit, mula sa langit pa ang kanyang kapangyarihan.
ikalawa, sinasabi nga natin na ito ay walang kawasakan, walang katapusan. At ikatlo, ang kahariang ito ay tatagal. Ang kahariang ito ay patuloy na maghahari mula dito sa lupa hanggang sa katapusan. Dito, tayo na kumikilala kay Jesus bilang hari. Ibig sabihin na sa buhay natin, dapat sana ang naghahari ay ang katotohanan ni Jesus. At yun nga yung sinabi sa ebanghelyo natin ngayon na ako, sabi rito, naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Makinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Tayo ba ay nabubuhay sa katotohanan? Sa mundo natin ngayon, marami ng mga fake. Maraming mga fake news. Maraming mga gawa-gawa na lamang. Minsan may tinitingnan ako sa Facebook. Sabi sa akin ng isang kabataan, totoo ba yan? Baka AI lang yan. Mga gawa-gawa lang yan. Bakit pinag-uukulan mo ng panahon yan? Marami ng mga kumakalat na di nakasinungalingan, hindi authentic, mga peke. Subalit, kung tayo ay naniniwala, tunay na naniniwala kay Jesus bilang hari, tayo ay maninindigan lagi sa katotohanan. Kaya mga kapatid, ang isang bagay na magandang tanungin natin sa sarili natin, naghahari ba ang Diyos sa buhay mo? Pinapahayag natin na hari si Kristo. Ayan. Sinisigurado ko gising pa kayo. Diba? Hari si Kristo. Pero ang tanong, naghahari ba ang Diyos sa buhay ninyo? Sa pang-araw-araw na pamumuhay, sa inyong pamilya, sa ating lipunan, tunay bang si Jesus ang nasusunod? Tunay bang si Jesus ang ating sinusunod, tinatampok na ating hari? Baka naman pagdating sa bahay, wala nang Jesus, tayo na ang naghahari-harian. Baka naman pagdating sa ating mga parokya, imbis na si Jesus ang pinakikinggan, tayo ang naghahari-harian. Kung ano ang sabihin ko, siya ang susundin. Baka naman sa ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa, wala nang paghahari ang Diyos. No? Yung iba, sabi ng Diyos, huwag mangangalunya, huwag mangangaliwa. Ayan, pero yung iba, pagdating sa relasyon, no? Sabi nila, love your neighbor. Kaya lahat ng kapitbahay, ginawang girlfriend. O, di ba? Ayan. No? Sa politika, naghahari rin ba ang Diyos sa politika? No? Sumusunod ba tayo sa utos ng Diyos? Kaya nga yan ang magandang tanungin at suriin natin sa ating sarili. Tunay ba nating masasabing hari si Kristo? Ayan. Sana sa lahat ng aspeto ng ating buhay, hari si Kristo. Alam po ninyo, nung ako'y nasa kolehiyo, meron pong
meron kaming doong isang daan, isang koridor, kung saan yung mga merong bagong sasakyan, nagpapasikat. So ang ginagawa nila, nandun sila sa koridor, hawak-hawak ang susi, at iikot nila yung susing ganon. Ibig sabihin, meron silang bagong sasakyan. Ayan. Minsan, ako naman po ay walang bagong sasakyan, pero naisipan ko, meron din naman akong susi. Kaya tumayo rin ako doon, kung saan sila laging nakatayo, at inikot-ikot ko rin yung aking susi. At pagtanong, may isang lumapit at nagtanong, "Hey man, what model do you have there?" Hindi ko naman alam na ang mga sasakyan ay may modelo pa pala. No? Malay ko ba, basta sa akin, sasakyan. Hindi ko alam paano sagutin. Naalala ko, yung nanay ko, kaka-remodel ng aming bahay. Kaya sabi ko, it's the latest model. Wow, nagulat siya. Tinanong pa niya ako, is it 2-door or 4-door? Naalala ko, meron kaming front door at back door. 2-door. Wow, sports car, sabi niya. Kompleto ba yan ng mga accessories? Kompleto ba yan ng mga bagong mga kasangkapan nilalagay sa sasakyan? Sabi ko, siyempre kompleto . Kabibili ng nanay ko ng washing machine, microwave oven, no? Hindi niya alam na ang aking pinag-uusapan ay susi ng bahay. Akala niya sasakyan. Mahalaga ang susi sa buhay natin. Amen? Kapag may susi ka sa sariling kwarto, ibig sabihin, ikaw ang may kapangyarihan gumamit ng kwartong yon. Tama? Pag may susi ka sa sariling sasakyan, ibig sabihin, may kapangyarihan kang gamitin yung sasakyang iyon. Kaya napakahalaga ng susi sa buhay natin. Subalit, tandaan niyo mga kapatid, merong isang pinakamahalagang susi na hindi pwedeng mawala sa ating lahat. Anong susi yon? Susi sa kaharian ng Diyos. Susi sa kaharian ng Diyos. At anong susi yon? Walang iba kundi si Jesucristo. Si Jesus Nazareno ang ating susi para sa kaharian ng Diyos. Hari si Kristo. Tayo ay naririto ngayong hapon, pagkatapos ng misa, tayo ay magproprosisyon. Ano ang gagawin natin habang tayo nagproprosisyon? Tayo ay mananalangin, magdadasal, magpupuri sa Panginoon, at sabay nun, itinatampok natin mula sa Santa Cruz, sa Quiapo, papuntang San Miguel, sa St. Jude, sa San Sebastian, sinasabi natin, dito, walang ibang hari, kundi si Jesus. Amen? Hari si Kristo. Magsitayo na po ang lahat. Paayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing.
na naog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw, na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto, at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa ating Diyos Ama upang maging ganap ang kanyang paghahari at kalooban dito sa ating bayan, gaya ng sa langit. Buong pagpapakumbaba tayong manalangin. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, lumago-nawa sila sa katapatan kay Kristong Hari upang paglingkuran nila at gabayan ang kawang ipinagkakatiwala sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan sa buong mundo, itaguyod nawa nila ang katarungan, kapayapaan at kaunlaran sa kani-kanilang mga bayan at maipagtanggol nila ang mga mahihina at mga walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga humahamak sa kapayapaan, sa mga naghahasik ng pagkahati-hati, at sa mga gumagamit ng dahas, at pumipigil upang matupad ang kanilang makasariling nais. Magbagong loob nawa sila at tahakin ang daan ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa lahat ng may mga karamdaman, magtiwala nawa sila kay Kristong Hari, nagdudulot sa kanila ng panibagong lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tanggapin nawa sila sa kaharian ng Ama, patawarin sa kanilang mga pagkakasala, at makamtanawa nila ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Tahimik nating idilog ang iba pa nating kahilingan. Diyos Ama, itulot mong kami maging mga tapat na alagad ni Kristong aming tagapagligtas at hari. Sa gitna ng mga hirap sa buhay na aming pinagdaraanan, maging lakas nawa namin siya na naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, patuloy na gumagabay ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay, sa pagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ng iyong anak nawa ay magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan, ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pagmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghahari lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo ay sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandaang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahalabring Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat, mga anak ng Diyos, tinatawag mapabilang sa Kanyang kaharian. Kaya't sama-sama nating dasalin ang itinuro ng ating kapatid at hari.
Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating tagapagligtas at hari. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaysa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundi ng mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat. Bago natin simulan ang prosesyon, nais ko lang pong magpasalamat sa lahat ng natitipon ngayon. Gaya ng sinabi ko po, ang ating pagdiriwang, taunang pagdiriwang ng kapistahan ni Kristong Hari ay ginaganap natin bilang isang bikaryato. At ito'y ginawa ngayon sa ikalawang pagkakataon. At ang ating bikaryato ay ang bikaryato ng San Jose de Troso. Kaya't salamat sa mga pari at sa mga pamayanang naririto na kasama sa ating pagdiriwang mula sa Arkidiocesanong Dambana ni San Jose de Troso, sa pamumuno din ng ating Vicario Poranyo, Father Peterson Cheng and Father Tom Kalingasan, at ang mga parishioners ng San Jose de Troso mula sa Basilica Minor ng San Sebastian at Parokya, Father Nestor Aras ng OAR, at sa Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament, Father Ben Solomilo, SSS, at ang mga parishioners, at sa Pambansang Dambana ni San Judas Tadeo, Father Alex Virtuala, SVD. At sa Pambansang Dambana at Parokya ni San Miguel Arcangel, Monsignor Mar Enriquez. At siyempre, ang host sa taong ito, ang ating pamayanan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, Parokya ni San Juan Bautista ng Quiapo. Si Kristo ang ating hari. Hari natin si Kristo. Kaya sabi nga ni Father Peterson, gawin nating si Kristo ang tunay na hari sa ating buhay. At ang pagsamba natin sa Santissimo Sacramento ay isang pagpapahayag na siya ang tunay na masusunod, siya ang tunay na hari. Kaya sama-sama natin ngayong sambahin ang ating Poong Jesus Nazareno sa Santissimo Sacramento. Magsiluhod po ang lahat. O salutaris hostia, quae celi pandis hostium, bella premon hostilia, darobor fer auxilium, unitrino quae Domino, sit sempiter gloria, qui vitam sine eternino, nobis donet in pace
patria. Purihin ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa, sa iyong hangad na kami magkamit ng kaligtasan, ayon sa iyong ipinangako mula pa man nung una, iyong itinalaga ang mahal na Birheng Maria upang maging ina ng iyong nagkatawang taong anak. Papuri-puri ang Diyos magpakailanman. Purihin si Jesucristo ang bugtong na anak ng Ama, siya na hindi kayang saklawin ng sanlibutan, ipinasyang manahan sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Papuri-puri ang Diyos magpakailanman. Purihin ang banal na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay buhay, na siyang pumuspos ng pagpapala kay Maria at nagbukas ng kanyang puso upang tanggapin ang salitang tagapagligtas. Papuri-puri ang Diyos magpakailanman. Mga minamahal na kapatid, tayo'y tinipon ngayon ni Jesucristo na siyang Hari at Panginoon natin. Siya'y nananahan sa puso ng mga taong sa Kanya'y tumatanggap at sumasampalataya. Halina't dumulog tayo sa Kanya upang ating matutunan kung papaano maipalaganap ang kaharian ng Diyos. Tayo'y manalangin upang magkaroon ng kaganapan ang kaharian ng Diyos na sa ating piling ay Kanyang sinimulan. Ialay natin ang ating mga sarili sa Kanya upang ang kalooban ng Ama ay maganap dito sa lupa tulad ng sa langit. Kaisa ng buong sambayanan, halina't parangalan natin si Kristo na naghahari sa puso ng mga taong nagpakumbaba, dukha, tapat, at walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Ama naming makapangyarihan, winasak mo ang kapangyarihan ng masama at pinapanibago ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, ang Hari ng sanlibutan, ipagbunyi nawa ng lahat sa langit at sa lupa ang kaluwalhatian mo, at huwag manghinawa sa pagbibigay papuri sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Corporis mysterium sanguis isque preciosi quem in mundi precium fructus ventris generosi rex effudit gentium nobis datus nobis natus ex intacta virgine et in mundo conversatus sparso verbi semine sui mora
incolatus, miro clausit ordine, in supreme nocte cenem, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis innegalibus, cibum torbe dodene, sedat suvis manibus, in supreme nocte cenem, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis innegalibus, cibum torbe dodene, sedat suvis manibus, verbum caro panem verum, verbo carnem efficit, fit qui sanguis Christi merum, et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fides sufficit. Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi presium, fructus ventris generosi, rex effudit gentium, nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, circus soberbi semine, soi moras incolatus,